kasalukuyan po nating nangyayari na patindi na nga patindi po yung traffic at lalong na sa EDSA, over and above na yung carrying capacity. Parang ano ba yung carrying capacity po ng EDSA na ngayon po ay pumapalo na daw sa 450 hanggang 500,000 vehicles a day? Po ngayon yung huling traffic count namin is 464,000 yung pinakamataas. A day sa umaga. Yes, that was registered first week of December. Yung 464,000 vehicles sa EDSA pa lang manghuyan na count namin. And that was the first week of December. And inaasahan namin na it would reach 470 to 480,000. Just imagine. 480. Na almost double ang capacity na. Or almost triple ang capacity ng road network capacity ng EDSA. So definitely talagang makikita natin yung pagbagal. And so expected naman natin yan every year. So ang ginagawa ng MMDA, may mga pinalabas kaming unang-una yung moratorium on road diggings. Pinagbawalan natin simula November 18 na huwag muna magkumpuni ng mga kalsada sa major thoroughfares, not just along EDSA, sa buong Metro Manila, para maiwasan din kasi pag may mga road works, road construction, talagang nagdadagdag din sa pagsikip ng daloy ng trapiko. Pangalawa, Chairman Artes called all the mall operators and he appealed to the mall operators na baka hindi po pwede silang magkaroon ng mall-wide sale. So, hindi ho namin yan binan. Wala ho kaming penalty for that kung gusto nilang mag-mall-wide sale. But Nakiusap lang. Nakiusap. And natutuwa kami because the mall operators acknowledge it. And alam naman nila na kapag nagsabay-sabay sila ng mga mall-wide sales, talagang sila rin ang maapektuhan. And they can even accommodate all the vehicles na papasok sa kanilang mga malls. Noong 2023, motorcycles po had the highest average daily traffic volume in Metro Manila. So nakita naman natin merong mga efforts na magkaroon ng exclusive motorcycle lane sa kahabaan lalo ng Commonwealth. Na alam naman po natin, ruta ko po yan araw-araw, wala pong sumusunod dyan. Na bihira pa sa bihirang-bihira na meron pong nanghuhuli na dyan sa exclusive motorcycle lane. But having already mentioned Commonwealth, Attorney, baka pwede kong iano sa inyo, ano po ba, itong pamamalakad po sa Commonwealth Avenue, alam natin, ang dami po, yung mga residential po yung bandang Fairview, sa kabaan ng Commonwealth, ang dami pong nakatira on their way to work. Kasabayan ko po yun, papasok sa trabaho, na nukno ka ng sikip every morning, affecting, sabihin natin, mga hundreds of thousands din, na parang hindi nyo pwedeng i-review yan kasi maling-mali po yung yung nangyayari along Commonwealth na yung pedestrian overpass doon sa may Philcoa, di ba may giniba doon? Andun ang sakayan at babaan ng mga nandun ang bottleneck, tapos gumawa kayo ng zipper lane na doon din mag-join ulit, Can you please review Commonwealth Avenue and Elliptical Road? Because grabe po yung traffic doon at 6 in the morning. Yes, ma'am. Actually, marami na ho kaming nilagay na enforcers doon. Wala pong magawa yung enforcer, Attorney. Sabi ko nga kay Pat P, parang ongoing din ho kasi, ma'am, yung MRT construction project. And alam niyo naman, kapag may talagang priority project, hindi naman natin pwede ipagbawal yan. And ang tendency is, sumisikip talaga kasi may mga choke points, especially dun sa may Tandang Sora. Galing sa Fairview, ilang lanes, tapos sisikip, 4, magiging 2. So the tendency talaga kung magkakaroon ng matinding bottleneck. And yung palabas ng circle, may nakikita rin ho kayo, may mga ongoing din ho projects na ginagawa. Ang may LGU, DOTR project. So talaga hong medyo restricted rin yung lanes. So the tendency is talagang magkakaroon ng matinding pagbagal. And isang issue din yung marami yung private vehicles and buses coming from Fairview, coming from San Jose del Monte, na talagang yun lang naman ang kanilang access. So talagang pag nagsabay-sabayan during rush hour, tukod ho talaga. And ang ginagawa na lang namin to manage the traffic, marami ho kaming nilalagay, and even the LGUs, pati HPG, humingi na rin kami ng tulong to manage the traffic there. Kasi talagang
matindi. Talagang ako mismo, taga Quezon City din po ako, nakikita ko rin yung pagsikip kahit sa circle lang, matinding-matindi talaga umaga pa lang. So, ang ginagawa namin, talagang nagki-clearing ho kami 6 in the morning, 5 o'clock may mga tao na kami. Kasi talagang hindi mo alam kung paano papadaluyin. And Wala yung si Perlin, it was coordinated with us through the initiative po yan ng LGU, Quezon City. Since yung papunta ho ng Fairview, hindi naman masyadong utilized at konti lang ang gumagamit. Kaya mas inisip po namin na magkaroon ng counterflow lane, yung going to Quezon City Circle. Okay. Last comment lang, sige. attorney, paki-review lang kasi kung yung mismong sakayan po ng mga pasahero na naghihintay po sa kahabaan ng Commonwealth, nakatayo po sila occupying one lane, tapos yung mga bus at mga jeep po, hindi naman po nagpapahila. Kaya marami pong enforcers pero nakatayo lang po doon dahil nandoon ang sakayan at babaan ng mga jeep. Paki-review lang, attorney, please. Paki-review lang. Sige kasi po. Yung pedestrian overpass na yun, nandun po talaga yung choke point na I believe that there's something that can be done there to alleviate also the situation sa Commonwealth Avenue. Salamat po, attorney. Thank you. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.